Good morning. Good morning po sa lahat po ng mga viewers. Good morning din kay Lord sa lahat po ng gabay niya sa atin sa ating trabaho na tayo po ligtas at wala pong nangyaring masama sa atin sa ating pagtrabaho. Siya po ay nakaalalay sa atin sa lahat po. At maraming salamat din Lord sa lahat po ng iyong binigay sa amin, sa mga biyaya po na natatanggap namin sa araw-araw. Maraming salamat po sa aming buhay na pinagkaloob mo sa amin, sa lakas po na aming katawan na palagi namin nagagamit sa araw-araw naming panghanap buhay para sa aming pamilya. Maraming salamat din sa lahat Lord. At maraming salamat din sa lahat po na mayroon dito sa mundo na iyong nilikha, na ito po nakapagbigay ng tulong sa aming pang habang buhay na pagtira dito sa mundo. Ang gagawin natin ngayon mga katropa ay ituloy po natin ating finishing dito sa loob ng CR. Ay pagkatapos ay mag-flooring na po tayo nito. Kung matapos ito, siguro bukas pa tayo makapag-flooring. Tapos kabit na rin natin yung bowl. At pansamantala rin mamaya din ako na may mag-assemble sa trusses para doon po sa dirty kitchen, dahil kailangan lang malagyan ng bubong. Yan po ang request na may-ari, kaya yan po ang gagawin natin ngayon mga katropa. Update lang ako mamaya sa mga gagawin namin. Simula na kami mga katropa.
Nagbara na po. Para maalis yung makapal masayo. Sa hindi pa po marunong, madali lang pagbara. Tapat mo lang sa tansi na paglagyan ng halo. Ayun. Ay kailangan ang tansi mo ay hindi naman nakadikit dun sa masyadong nakadikit dun sa halo mo. Yan lang techniques mga baguhan. Yan lang ang gagawin nyo. Saka makikita naman niyo kung malalim pa yung halo yan sa tanse. Pag malayo pa sa tanse, lagyan mo ulit tapos barahin mo na pag medyo tuyo na. Huwag niyong barahin pag masyado pang basa dahil natatanggal. Maghabulan yan sa pagbagsak. Yung sinabi ko po ay para lamang to sa mga hindi pa alam kung paano, yung sa mga baguhan pa lang, yung mga magagaling na mga mason, ayan, alam na nila yun kung bakit kailangan magbara. Yan. Yung hindi natamaan naman ng bara, yun naman ang kapalan mo ng halo. Katapos pwede mo ring barahin ulit at doon nahagurin mo na ng rodila. Yan lang, madali lang. Kaya kayong mga hindi pa marunong sa inyong bahay, subukan nyo lang. Lagay kayo ng tansi o huwag na maglagay ng tansi, pwede rin magbara kahit walang tansi. So kailangan mo lang i-estimate ang kapal ng iyong babarahin. Sa construction kasi hindi pwedeng walang tansi dahil kailangan mong may hulog. Kasi pag hindi nakahulog yung ginawa mo, palikada mo, wala, babaklasin yun. Kaya yun lang mga bagawan. Pwede naman kayo magpaturo doon sa mga mason na master na dyan sa pagpalitada. Magpalagay ka lang ng tansi, hulugan, ayun na, pwede mo lang pagpraktisan hanggang sa matuto ka na. Ayan, pinahiran na po yung hindi natamaan ng bara. Pagkatapos nito ay hahagurin na ng rodila. Ayan po, tapos na nakapalan, inagod na ng rodila.
may nakita pang malalim. Yan, pinakalan natin. Makikita mo yan, palagi ng biga. Makikita mo yung hindi tamaan, yung ulang pa ng halo. Yan ang kapalan ng malalim na ulit. Ayos na. At saka dito mga baguhan, huwag kayo ipapawala ng tubig. Kailangan palagi kayo may tubig sa takom. So yan po ang gagamitin mong tubig dun sa nakagod mong dito may katigasan para lumambot at matatas din para maganda ang yung resulta ng yung panghagod. Kasi pag masyado ng matigas ako yung tuyo, mangyayari masisira po yung dila mo. Kailangan may tubig kasi hindi mawawala ang tubig. Kaya itong trabaho. Kaya may kita naman ulit na malalim. Ayan, magaling na mason. Siguro kung sa kapyawan yan, ano na, iniwan na yan. Hahagulin yan ng todo pa hanggang sa matakpan. Ang resulta, pag nilagay mo ng bara, may malalim, may makapal. Yun ang resulta. Hahagulin mo ulit hanggang sa matapos yan. Lagyan ng tubig para kumatas doon sa duwin. Para makapatay yung duwin, hindi alata. Ayan na. Ayan, mga katupang galing na masun yan. Uy, umuhos sa tubig. Naon yung tubig. Ayan, malapit na matapos. Yan ang expert na mason. Sino magpapagawa dyan? Chat mo lang ako, dito yung mason. Ang ganda pa ng pagkagawa, malinis. Hindi tulad ng iba dyan na klaro-klaro yung buhangin. Ito, malinis na malinis. Yan, tapos na. Yan, ang magaling na mason. Nilagay na rin yung isa. Dinagtong. Kaya yun na yung eskwala. Ito naman sa kabila na may palitada na. Pareho po ang sukat nito, galing po dito sa napinis na kabilang wall. Maglalagay na ng pako. Yan lang mga katropa, madali lang mag-eskwala. Kunin mo lang yung finish mo lang yung isang bahagi, isang wall, tapos sukatin mo dun sa kabila. Ayan yung kabila, yun na yun. Tapos maglagay ka na ng pwede gawin pang eskwala plywood. Yan, 4 tiles. Yung tulad ng ginawa ng mason natin, tiles yung ginamit. Seryosong mason natin, ayaw makiusap, ayaw magsalita. Paglalagay ng tanse, galing dito sa tiles, saka sa tanse, dapat pareho ang sukat galing sa tiles. At yan ang huhulugan. Yan sa mga baguhan, yan po ang sundin nyo para hindi kayo mapahiya sa may-ari. Talagang naka-eskwala na yung CR. Para hindi yung backjob. Oh, tama, para hindi mabackjob. Para kung sino mang pumalit na magkabit ng tiles, hindi lang mahirapan dahil naka-eskwala. Nakapag-cutting na po tayo ng gagawin natin truss is may naputo na rin tayong gawin natin king post. Ang ating king post po ay 70 po ang taas.
Kaya sisimulan na natin mga katropa. Tayo na po mag welding na sa ating gagawing process.
Kita kayo. Wala mo na. Tata. Tama na yung bigat. Mana, mga tropa, mana. Ano, naulahi ko? Sa taas na lang. Taas na lang daw mga katropa. Mana, mga tropa. Walahin na. Tapos na mga katropa. Hanggang dito lang mga katropa ang ating video at maraming salamat sa lahat. Maraming salamat kay Lord sa lahat po ng gabay niya sa atin sa ating pagtrabaho na wala pong nangyaring masama sa atin. Tayo po'y ligtas sa mga kapahamakan. At maraming salamat din sa lahat po ng mga subscribers at viewers na patuloy na sumusuporta sa aking video. Maraming salamat sa inyo. Hanggang bukas ulit mga katropa sa ating bago na namang pag-vlog na ating patuloy na ginagawa. So magpapaalam lang muna. Maraming salamat. Bye bye.